Kumusta po mga kababayan, mga kaps? No, maraming negatibong reaction ngayon dito sa social media ang lumalabas dahil dito sa pakikipag-usap ni Senator Marcoleta sa Chinese Ambassador to the Philippines. No? Nagpupuyos kasi ang mga kalooban ng mga critics. Itong mga trolls ng Senador Marcoleta kapag may magandang resulta, ang mga plano at mga adikain ng magiting na senador para naman ito sa kapakanan ng ating bayan at ng sambayanang Pilipino. Alam nyo kasi guys, nakumbinsi kasi ni Senador Marcoleta ang Ambassador Jing Chuan sa diplomasyang pag-uusap para maibalik ang karapatan ng pangingisda, no, pangingisda natin ng mga kababayan nating mangingisda diyan sa Scarborough Shore. So makakapangisda, makakapasok ng walang gulo at pag-aalitan. Ito ay sa pamamagitan ng diplomasyang pag-uusap. Ito, panoorin natin ang din ang naratibo. Kasi sinabi niya, yung Scarborough Shoal is a traditional fishing ground. Opo. O siguro, naiintindihan mo naman yun, no? Sabi niya. Ibig sabihin noon, mangingisda ninyo, mangingisda ng Vietnam, mangingisda ng Pilipinas, pare-parehong pwedeng makinabang. Mga isda lang ang pinag-uusapan. Magsimulan tayo sa mga bagay na pwede nating pagkasunduan. Yun ang palaging maganda sa diplomacy. Umanap ka ng maraming mga bagay-bagay na pwedeng mapagkasunduan. Iwasan natin yung mga bagay na umpisa pa lang, magsusuntukan na tayo. O sabi niya, paano kasi dalawang bansa ang medyo dito, maayos na sana eh. Dalawang bansa ang medyo nahihirapan kami. Pasensya ka na kanya, ang kasama yung Pilipinas at saka yung Vietnam. Dalawa na lang, sabi niya. Pero mas marami kanya yung problema sa panig ng bansa. O sabi ko, pagtanoy natin. So alam natin mga kababayan na kaya mayroong tensyon at awayan dyan sa West Philippine Sea ay dahil walang maayos na dialogo or pag-uusap sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Dahil nga ay kung sino-sino, no, sino-sino lang ang representante ng ating bansa ang humaharap. Kaya merong hindi pagkakaunawaan. At dito, itong bagay na ito ang sinayos ng Senador Marcoleta para mailagay sa kaayusan at mapayapang pag-uusap, no, sa pamamagitan ng diplomasya. Pakinggan pa natin. Sino ba ako yung kinakausap mo ako sa panig namin? Ay palagi naman ang Department of Foreign Affairs. Kaya nga naisip ko, sana nakikinig ang Department of Foreign Affairs. Siguro yung composition ng kanilang negotiating panel, isama nyo naman ako yung mga taga-legislature. Hindi naman, kayo na lang ang nagkakaharap yan. Mga mambabatas na kailangan din yan. Buong akala naman nyo, kayo lang nakakaintindi, kayo lang ang nagsisika para ayusin natin ang kalagayan ng ating bansa sa harap ng ibang mga bansa. Opo. So lahat ng gustong lumahok, kung ang pinag-uusapan lang ay kagaganda ng lahat ng ikaayos ng lahat ng sigalutan, isama nyo yung talagang makakatulong. Ayun. Di ba? Kaya kanina, nag-prepare ako ng sulat sa Department of Foreign Affairs. Opo. Ano na ba yung status ng COC natin? Ano ba yung mga pinagtatalunan pa? Ano ba yung mahirap? Ano ba yung contentious? Di ba? Nasaan na ba tayo? Sino-sino ba kayo? Ano bang composition? Tinanong ko sa panig ng China. Maraming bahagi ng kanilang lipunan ng kasangkot. Merong academe. Meron silang yung mga NGOs din nila. Meron sa panig ng militar. Meron sa panig ng Coast Guard. May lahat. So, talagang sila, yung malaki yung composition na humaharap doon sa panel. Hindi ilan-ilan tao lang. Sa DFA naman, DFA lang. Opo. Ba't hindi mo isama yung mga mambabatas, ibang magsama sektor? mga nakakaintindi sa kamukha niyan, na pinag-uusapan natin kung nasa ng West Philippine Sea talagang hanggang ngayon hindi nila maipormang mabuti yung eksaktong coordinate ng West Philippine Sea. Di ba? Sabi ko, magsimula tayo sa mga ganito. Payag naman siya. So kaya nga, isa kasi sa nagpapahirap di umano dito sa panig ng China, kung kaya nagkakainitan,
at nagkakaroon ng mga cannon water, ano yan, o pagbubumba ng tubig dyan sa West Philippines ay yung walang pag-uusap ang Philippine Defense Ministry at ng China. So ito, tuloy pa natin. Kasi ang mabigat kanya yung defense ministry ninyo, sabi niya, ayaw makipag-usap Parang close sila. Ganun po. Oho. Oo. Subukan natin lahat ng kako iniisip mo kakong mahirap. Pag-usapan natin. Oho. Kung sinasabi nilang nakasara, edi buksan natin. Ayun. Di ba? Pumatok tayo, baka pwede mo sila magbukas. Sabi niya, meron ka ba kanyang contact, sabi niya, sa opisina ng DND, sabi niya. Secretary Gibo, Chodoro. Yung kakong sekretary, nakakausap naman natin kasi kapwa kami taga-Tarlac. Pares kayong sabi taga-Tarlac niya. po, Medyo nanlaki yung mata niya Talaga, sabi. Sabi ko. So, kaibigan mo pala siya. Sabi ko. Oho. Sana isang araw makapagkape man lang tayo kahit tayo. Subukan natin yun. Sabi ko, wala napakagandang, namang gesture wala niya, namang sir. imposible. Nakita ko sa panig niya yung talagang openness. Ayun. Kasi kung halimbawa, close ito, ikaw close ka rin. Saan tayo? wala. Anong pag-uusapan natin? Hindi magtinginan. Di ba? ba? At sa huli ng kanilang pag-uusap mga kababayan, mga kaps, ay itong magiting na Senador Marcoleta, nakuha niya ang loob na itong Chinese Ambassador to the Philippines na si Jing Chuan para sa isang pag-uusap na kasama ang Defense Minister ng ating bansa. Ito ay si Gibo Teodoro. Kung pinag-uusapan halimbawa, yung mga living resources, mga isda, Oho. mga kung ano man yung laman dagat doon, kasama na yung mga lumot doon na kinakain ng mga isda. Lahat ng mga nabubuhay sa ilalim ng dagat. Common yun Oho. Kaya nga sabi ko sa kanya, alam mo, kung halimbawa nagsimula tayo sa traditional fishing rights, alam mo naman yun sabi ko. Kabisado niya kasi nakangiti siya Yes po. Oho. Mas madaling pag-usapan ito because this only involves private rights. Ayun. It does not concern territory. So, huwag muna tayo mag-usap sa territory. Masyado ka ako masalimuot dyan. Yan ang gusto ko sabi niya. Kaintindihan kami, parang marunong siya ng Kapampangan Ganun ba? Sinabi niya rin sa akin, 2 beses ko nang nakausap ang inyong Pangulo, sabi niya. Sa mga Hindi niya mababatas. nakausap ang Secretary of National Defense. Kaya ang sinasabi niya, sabi niya, Senator, sabi niya, baka naman kanya isang araw maimbita natin si tayong tatlo lang, magkakape tayo, sabi niya ganun. Try lang. Edi, i-text mo ako, kako. Na yan ang gusto mong mangyari. Ayan. Hindi pa ako nakakalabas dun sa village nila, tinext niya na ako Sabi. Pakikita ko sa text niya. Sabi? Unang-una, pinasalamatan niya ako na salamat kanya na pinaunlakan mo ako sa imbitasyon ko na magkita tayo. At ako'y natutuwa sa marami nating napag-usapan. Ayan. Yun. At isa nga sa gusto ko sanang makadaupang palad ay yung Secretary Gibo. Kanya yung pagkakasulat niya, Gibo pa Gibo talaga. No? Sana isang araw makapagkape tayong tatlo. Yan. Pag nagkita kami ni Secretary Gibo, pakikita ko sa kanya. Yun, tama. Para wala naman siyang masabi, nakala niya gawa-gawa ko, pakikita ko yung text message. Ayun na nga. Di ba? Tama po. So, tama. nakikita mo talaga siya, gusto niya talaga na Oho. magkaroon talaga ng pag-uusap sa lahat Yeah. ang dapat kausapin. Okay? So, napakagaling talaga ng senador na ito, mga kaps, mga guys. Yan po ang dapat na tularan, no? Kasi ulirang tagapaglingkod ng bayan ito, no? Mga public servant, itong si Senador Marcoleta. Okay, so maraming salamat po. Tuloy lang po ang supporter niyo sa aking channel. Ito po yung lingkod Noobs Vlog. Paki-like po, paki-share po ng ating channel para dumami-dami naman, lalo na yung mga subscriber natin. At sa mga di pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Okay, muli po. Bati ko po sa inyo ay manigong bagong taon at ingat po tayong lahat.